So magandang araw mga parikoy. Sa video tutorial natin ngayon is ipapakita ko sa inyo yung aming plant maintenance system patungkol sa ating air compressor number 1. So sa video nito mga parikoy is ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba mag-change oil ng aming air compressor, paano maglinis ng aming seawater cooling system sa kanyang cooling, at syempre i-check na rin natin mga parikoy yung kanyang end play saka side play ng ating connecting rod at saka lower cap. So magbabaklas ngayon mga parikoy yung ating oiler, kasama niya yung ating engine cadet. So tara, samahan niyo ako para baklasin at i-plant maintenance system yung ating air compressor number 1. So dito na kaagad tayo mga parikoy sa ating engine room, at ang pinakaunang safety nating gagawin is i-lock yung ating push button ng ating air compressor number 1. So ganyan mga parikoy, kapag nakalock na yung ating push button, so kahit anong pindot mo mga parikoy, pag start nya is hindi na yan may start. So safety yan mga parikoy, para walang maaaring magpaandar ng ating air compressor habang ginagawa or tinatrabaho natin ito. So eto na nga mga parikoy yung ating air compressor number 1. So mapapansin nyo is nagsisimula tayo sa pagbabaklas ng ating belt cover o yung ating V-belt cover mga parikoy na nagda-drive para sa ating seawater cooling system ng ating compressor. So ayan mga parikoy, binabaklas na ng engine cadet at saka oiler yung ating mga nuts at bolts para sa ating V-belt cover. So ayan mga parikoy, yung kanyang cover. So ayan, nag-finger heart pa dito yung ating engine cadet. So ayan mga parikoy, yan na nga yung sinasabi kong V-belt. Yung malaking pulley is nakadrive yan sa ating crankshaft, at yung maliit na pulley naman is nakadrive naman siya sa ating seawater pump. So syempre babaklasin na rin natin mga parikoy yung tornilyo para sa ating block cover, or kung sa makina pa yan, yung ating tinatawag na bintanilya or engine block cover. So sa pagbabaklas nito mga parikoy, kasama na yan yung breather ng ating air compressor. Ayan, at nabaklas na nga natin mga parikoy, at makikita mo na dito yung ating langis is slightly contaminated with water. So hindi naman siya totally water mga parikoy yung nag-ano dyan, kasi nga water moisture lang yan siya sa ating compressor, bumabagsak sa ating crankcase. So naghahalo yan, possible yan na magkukulay gatas or iitim yan mga parikoy, katulad ng inyong nakikita. So dito mga parikoy is makikita niyo yung ating langis is medyo kulay itim na medyo paputi na rin siya. So dalawa lang mga parikoy yung dahilan yan. Kapag malapit na siyang pumuti is marami ng water contamination or yung ating water moisture contamination sa ating langis. So yung kulay itim naman parikoy na nagkulay sa ating langis is dahil yan sa ating metal contacts, at syempre masusunog din yung ating langis mga parikoy pagdating ng kanyang running hours, kung kailangan na siyang palitan or kailangan na siyang i-change oil. So yan yung kulay na nakikita nyo mga parikoy, medyo maputi dahil sa water contamination, at medyo may itim din siya dahil sa metal contacts or yung ating sludge, or nasusunog na rin mga parikoy yung ating langis dito. So ayan mga parikoy, yung naka-air muff yung ating engine cadet Aquino, at sa kanan naman yung ating oiler De La Cruz. So shout out sa inyo mga parikoy. So counting overview lang tayo mga parikoy para sa mga baguhan ng ating air compressor. So katulad din ng isang makina, yung ating air compressor, meron din tayong crankshaft, meron din tayong connecting rod, meron din tayong main bearing or yung ating mga spacer, meron din tayong lower cap, at syempre nandyan din mga parikoy yung ating piston tsaka piston ring. So yan mga parikoy, kung mapapansin nyo, crankshaft yan, single piston yung ating compressor dito. So ayan lang mga parikoy yung laman ng ating block ng ating compressor, at syempre yung langis sa ilalim sa ating crankcase para sa kanyang lubrication. Habang nakadrain mga parikoy yung ating langis dito, is i-check na natin kaagad yung ating side plate tsaka end plate ng ating connecting rod. So sa side plate mga parikoy, dapat magkaroon tayo ng napakaunting clearance dito, dahil ito nga yung magiging clearance mga parikoy ng ating connecting rod at saka ng ating crankshaft. So hindi pwede mga parikoy na nasa side plate natin walang clearance, dahil mag metal to metal contact kaagad yan sila, at maaaring mag overheat dito mga parikoy yung ating connecting rod saka yung ating main bearing. Sa madaling sabi is kailangan ng kaunting clearance para swabe yung kanyang ikot mga parikoy, at hindi mahiipit dito yung ating connecting rod sa ating crankshaft. So ayan, makapapansin nyo, may kaunting clearance yan, halos wala sa 1 mm yung clearance ng ating side plate.
So ngayon naman mga pare ko, i-check naman natin yung ating end play. So mag-check ng end play, dito naman tayo sa ilalim ng ating lower cap. I-check natin mga pare ko kung may alog ba. So dito naman sa lower end play natin, dapat walang play. Kasi kung may play ito mga pare ko, alog-alog yan, tatalbog-talbog yan, magkakos yan ng knocking or ingay sa ating air compressor. So sa madaling sabi, sa side play dapat may clearance, sa end play dapat walang clearance. Dahil dyan, final check na tayo mga parikoy sa ating air compressor, sa ating crankcase. So ayan, malinis naman yung kanilang gawa. So maaaring pwede na nating takpan mga parikoy yung ating drain plug mga parikoy sa ating langis. So pagkatapos nating masecure yung ating drain plug is magkakarga na kagad tayo ng ating lube oil. So ginamit natin mga parikoy lube oil 40. So SAE 40. So dito naman sa ating gauge glass mga parikoy, makikita nyo may tatlong guhit dyan. Mayroong pula, mayroong tuldok na pula at saka berde. So yung tamang sukat mga parikoy sa paglalagay ng langis is laging nasa gitna lang ng bilog ng ating gauge glass. So kapag sa green naman mga parikoy, nasa high level yan, maaari pa rin naman yan. So sa pula naman is yung critical level natin or low level ng ating langis para sa ating compressor. So dapat mga parikoy lampas lang sa pula or sa pulang bilog, or tumapat mga parikoy katulad yan sa pulang bilog. So yan yung tamang sukat, ibig sabihin tama na yung lamang langis ng ating compressor number 1. So dahil okay na mga parikoy yung laman ng ating langis para sa ating compressor, is ibabalik na natin mga parikoy yung ating ventanilla dito or yung ating engine cover. Syempre sa engine cover na ito is kasama na rin yan yung ating breather ng ating compressor. So sa Tagalog mga parikoy, ang tawag namin dito is ventanilla para sa ating compressor. So kapag okay na mga parikoy, wag mo nang higpitan, ibalik na ang kabit ng ating takip ng ating breather at ibabalik na rin natin mga parikoy yung ating V-belt cover para sa ating compressor. So ayan, mabilis lang ang paggawa mga parikoy at madali lang naman yung trabahong ito kapag alam mo na yung procedure na gagawin, at syempre safety na rin sa pagtatrabaho at sure na sure mga parikoy sa ginagawa na trabaho. So dito naman mga parikoy, makikita nyo nag final check lang si oiler sa tamang torque ng ating ventanilla para sa ating compressor, para makita natin mamaya mga parikoy na walang tagas yung kanyang higpit at pantay yung kanyang pagkakahigpit sa 4 na tornilyo. So next na gagawin mga parikoy is dito naman tayo sa gaya ng sinasabi ko kanina, yung ating seawater cooling system ng ating seawater pump para sa ating air compressor number 1. So kapag maglilinis ng ating strainer ng ating seawater, ang gagawin mo is isasarado mo muna mga parikoy yung ating suction valve ng ating air compressor number 1. So ayan, nakasarado naman mga parikoy yung ating glow valve angle type na ating barbula. So once sarado na, ibig sabihin wala na makakapasok na tubig galing sa ating sea chest. So pwede na nating buksan mga parikoy yung ating takip ng ating strainer ng ating seawater cooling system. So ayan, kabisado na ni oiler yung kanyang ginagawa. Kapag kabaklas ng cover is kukunin na kaagad yung ating strainer at i-check natin mga parikoy yung mga bara niya. Maaring may marine growth yan or mga tumutubong sisi or iba pang tinatawag nilang talip-tip na nagkukos ng bara. Maaring may basura din yung ating strainer. So ayun na nga mga parikoy, nandito na sa ating working table yung ating strainer. So meron tayong nakuha mga parikoy na basura, plastic yan, nagkukos ng bara din yan sa ating system. So mayroon pa naman dito mga parikoy yung ating zinc anode na ating ginagamit para maproteksyonan yung kaagarang pagkasira ng bakal or yung ating strainer sa kanyang at saka sa kanyang system. So sa paglilinis ito mga parikoy, kailangan mong hugasan ng may kaunting sabon, kailangan mong i-brush at kailangan lumabas ulit mga parikoy yung kanyang tunay na kulay, at saka matanggal mga parikoy yung namuong kalawang, pati na rin yung mga marine growth na kumapit na rin sa ating strainer. So most probably ganito yung kanyang itsura mga parikoy kapag katapos mong linisan, na dapat bumalik nga sa kulay yung ating strainer dito, at ibabalik na rin natin mga parikoy yung ating zinc anode. So kung wala pa kayong idea mga parikoy kung anong gamit ng ating zinc anode, maaari nyong tuklasin or baybayin yung ating nakaraang video para sa pag-study natin sa ating zinc anode, anong silbi niya sa kanyang system bilang parte ng ating seawater cooling system.
So once okay na mga parikoy, ibalik na kaagad yung takip ng ating strainer. Tsaka syempre atin na rin ibabalik yung ating nut or holding nut para sa ating strainer ng ating seawater cooling system. So ayan na nga mga parikoy, pagkatapos itong mahigpitan is pwede nating i-test or subukan mga parikoy yung ating system kung siya na ba ay gumagana ng maayos, pati yung ating working condition ng ating air compressor number 1. So sa pagtest mga parikoy, kailangan natin munang i-release yung interlock sa ating push button para mapagana natin siya or mapaandar natin siya sa ating start button. So dito kailangan bukas mga parikoy yung ating charging valve para sa ating air tank or air reservoir tank number 1. So pwede natin kargahan hanggang 30 mga parikoy yung ating tangke dito. So ngayon maaari natin siyang i-start. So push natin mga parikoy yung ating start button at ayan na nga, makikita nyo umiikot na mga parikoy yung ating air compressor number 1. So sa labas yan mga parikoy, pinasili po na rin, siyempre lumalabas na din yung ating seawater cooling system. So dito maaari mong i-check mga parikoy yung breather ng iyong air compressor. So kapag walang tumatalsik-talsik na langis mga parikoy, walang hanging lumalabas dyan, ibig sabihin good running condition ng inyong compressor at maaari mo siyang i-service mga parikoy pagkarga ng hangin sa tangke. So good job yung gawa natin mga parikoy sa ating air compressor number 1. So hanggang dito na lang ako mga parikoy, naway marami kayong natutunan sa ating kaunting tutorial, lalong lalo na sa mga baguhan, sa mga bagong graduate. Sana'y nakakuha kayo ng idea sa ating kaunting video tutorial. So syempre mag-comment na rin kayo mga parikoy para sa ating susunod na video ng mga bagay natin tatalakayin. At syempre huwag niyong kalimutang mag-comment sa ating comment section kung ano pa ang mga bagay na dapat natin pag-usapan sa ating mga susunod na video. Maraming salamat and as always as peace.